Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabirada Lance Channel. At ako si Lance. Bagong update dito sa pangyayari. Itong kaguluhan o gusot na ginagawa ni Vice Ganda. Itong tila pambabasos niya sa ating dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Ann Cortez, nako po. Parang bumibitiw na itong si Ann Cortez at pinagsabihan na niya si Vice Ganda true sa kanyang mga post dito sa kanyang Facebook page. Okay. Po parang nakisawsaw na rin si Ann Cortez sa ginagawa ni Vice Ganda. Okay. Ito, basahin natin itong sinasabi ni Vice Ganda. Lakihan muna natin kasi hindi tayo malabo ang ating mga palingin eh. Okay. Okay. Okay na ba ito? Hindi pa. Ayon pa dito kay Ann Curtis na sometimes yung joke mo Vice Ganda na talagang nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang rule mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa iyo? Nako, may lihim na galit pala ito si Ann Cortez. Oh, baka nabiktima din ito ng mga masasakit na joke at pag-insulto ng kaibigang si Vice Ganda. May galit sa iyo. Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto ang hilig mo. Ano to? Respeto. Ang hilig mo magpahiya ng tao, di mo nga alam na ang dami na contestant na bad trip sa iyo. Nako po. Hindi natin alam kung totoo ito. Pero nababasa natin ito mismo sa Facebook page ni Ann Cortez, no? Talagang hindi rin nakatiis si Ann Cortez sa kanyang nararanasang uh, mga tirada ni Vice Ganda sa kanyang bibig na walang habas kung tumira ng tao. Minsan kasi na itong si Ann Cortez, alam naman natin na hindi kaya ang kanyang boses, hindi maganda ang kanyang boses. Pero kumakanta pa rin siya, no? Dahil hindi natin mapipigilan. Meron namang yung mga kapitbahay natin na gustong mag-video kay yung nakabulabog na sa ating pagtulog, 'di ba? Hindi natin mapipigilan 'yan dahil hilig nilang kumanta. Karapatan nilang ipakita ang kanilang gustong gawin, lalo na ang pagkanta dahil itong kanta naman, pagkakanta ay ating yan ang isa sa ating ugaling mga Pinoy, no? Ano ba ito? Okay. Tumatawa na hindi ko narinig. Okay. Okay na. Ngayon, alam naman nating lahat na si Ann Curtis ay gusto niyang kumanta. Maganda naman ang boses niya. Ang boses, maganda. Pero ang yung tonada, hindi tayo believe dyan. Pero, Diyan palagi napupuna ito ni Vice Ganda eh. Si Ann Curtis. Kapag kumakanta, tapos yung segment, silang dalawa ang magho-host sa isang segment, tapos may kantahan, tapos biglang kakanta itong si Ann Curtis. Nako, binubuli ito si Ann Curtis eh. Kapag kumanta na itong si Vice Ganda, hindi mapipigilan.
Ika nga sa Bisaya, yabag. Oh, yabag ang iyang boses. Pero maganda ang boses niya. Ang boses, hindi yung pagkanta. Oh, yung pagsalita niya, yung the way siya maglabas ng boses habang nagsasalita, eh okay. Pero kung kumanta na, okay, okay lang naman sa akin. Marami kasi ako dito nga mga kapitbahay din na hindi naman ganon kaganda ang boses. Pero trying hard talaga, magkakantahan ng mag-video sa kanilang mga bahay. Mm. Oh. Tapos, ayun, yun ang problema ni Vice Ganda. Hindi pa nagsasalita ang itong sila Jong. Ay, sa palagay ko, hindi naman lahat magsalita dahil magkakaibigan sila at naintindihan naman nila ang kanilang mga kaibigan. Ako sa aking sarili, hindi ko ito hinuskahan si Vice Ganda. Not totally na against ako sa kanya. Dahil kung joke lang yon, purely joke. Ang mali lang hindi timing ang kanyang joke kasi yung Tatay Digong ng Pilipinas ay nasa kalagitnaan ngayon ng pagsubok ng buhay, matanda na, nakukulong, dinala sa dahig na walang proseso, walang hustisya, tapos timing, pwede mag-joke ito si Vice Ganda pero hindi sa panahon ngayon siguro. Naawa ko dito ngayon. Kahit mayaman siya, kami mahirap, pero naawa ko. Binigwasan talaga siya ng mga DD supporter. Nako. Hello. Ano bang nangyari dito sa aking system? Okay. Ang advice ko dito kay Vice Ganda, habang hindi pa lumalala ang mga sitwasyon, at habang hindi pa nadamay ang iyong nanay, dahil alam naman natin ang bugso ng damdamin ng mga Duterte supporters ay hindi natin mapipigilan. Ang advice ko sa iyo na kung pwede ay ikaw ay mag-apologize sa national television or doon sa Showtime mismo para naman maagapan pa natin ang mga paglala ng sitwasyon at ikaw ay dumugin ng mga DDE supporters, lalong-lalo na dyan sa dito sa social media. Alam naman natin na bumababa ng iyong followers. Habang maaga pa, baka gawan mo ng paraan. Hindi naman sa pwede naman tayo magpakumbaba dahil unang-una nasaktan mo naman ang pamilya Duterte at ang mga kababayan nating nagmamahal diyan sa pinakamagaling na presidente ng bansa na si PRRD, no? Habang hindi pa lumalala dahil ito pa ang Davao City Council, ano ba yung tawag diyan? Hindi na pwede makapunta doon sa Davao City si Vice dahil napatawan na siya doon ng persona non grata. Forever na yan. Iwan ko kung malip pa ba yan. Okay. Panoorin natin ang isang kagawad doon sa syudad ng Davao na nagsasabing si Vice Ganda ay wala na. Hindi na pwedeng magpunta ng Davao City. Okay. Ito ipakita natin. Ito. Palakihan natin. Para naman andyan na. Okay, play natin. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect,
courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. And resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby Oh, so yun. Na-implement na ang persona non grata na ipinapataw ng people of Davao City. Ito, bago po riyan, mga kabistak, pag-usapan po muna natin itong pakiusap ni Pukwang para sa kanyang kaibigan na si Vice Ganda sa mga Duterte diehard supporters. Kasi nga ho, talagang lumalala na po ang bashing laban po dito sa naturang komedyante. Siguro, nagkasagutan po ng post itong si Pukwang at ng mga DDS. Ipapakita ko na lang po yung, ayan ho, inquirer.net. Palike ho guys, basahin po muna natin yan, yung conversation na yan. Talagang umapila sila dyan eh. O ito, ang sagutan po, yung sa taas po. Sabi naman ni Marieta Subong, yan si Pukwang po, yan eh. Sayang lang itong mga komedyante, nadadamay na, nakisali na rin ho. Siyempre, magiging kampihan ang datingan dito. Labanan ng anti-Vice Ganda, ayan, pro-Vice Ganda, anti-Duterte, at pro-Duterte. Wala na, talagang lalala pa ito dahil hindi naman natin makokontrol ang emosyon ng bawat Pilipino. Siguro, titigil lang po ito kung si Vice Ganda mismo ay mag-public apology sa It's Your Time, no? Sa mga pamilyang Duterte, sa mga nasaktan, lalo na po mga Duterte diehard supporters kasi tayo po yung pinupuntaryan niya. Ito po yung sagutan ni Pukwang at isang netizen. Sabi ni Marieta Subong, huwag naman po tayong ganyan. Kung may na-offend man sa joke ni Vice, huwag naman po idamay ang nanay kasi hindi naman artista o politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami kahit minsan masakit. Huwag naman si Nanay Rosario, please. Yun po ang malaking problema dyan, Pukwang. Kakaibang wok sarap. Okay, sarap magsaw. Tara, game! Bango! Dahil we beat the germs with Bioderm. Para sa Be The Fresh moments, Bioderm Freshen. Ngayon, up to 12-hour long-lasting freshness na. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Kasi hindi naman kontrolado natin ang bawat damdamin ng mga nagmamahal kay former President Duterte. Hindi natin yan kontrolado eh. Merong iba na pinapalampas nila yung kabastusan ni Vice Ganda. Pero aasahan mo na may iba rin na hindi mapipigilang banatan yung nanay ni Vice Ganda at madamay. Bakit po madadamay? Siyempre, binabanatan niya yung tatay ng mga DDS, si former President Duterte. Meron nga po sa kasabihang walang sukat yung ganti. Kung maninira ka, sisiraan mo yung kapwa mo, yung babalik sa'yo dubli-dubli pa. Kung gagawan mo ng kasamaan, kabastusan, yung kapwa mo, ang babalik sa'yo dubli-dubli pa. So, hindi po tayo magtataka dito na pati yung nanay ni Vice Ganda ay madadamay. Kumbaga, ito yung consequences sa ginawa ni Vice Ganda. Hindi naman natin ini-encourage ang mga DDS na sige, idamay nyo yan. Pero, hindi mo makukontrol yan Meron talagang makalusot dyan. So, yun mga kababayan, no? Kung anong masasabi ninyo dito sa post ni Ann Cortez at pagsali ni Pukwang sa pakiusap na
huwag idamay ang nanay ni Vice Ganda. Anyong masasabi nyo dito? Post, comment below. Maraming salamat. Magandang araw.